Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Sa history ng NBA Finals ay si Shai Gilgeous-Alexander na ang nakagawa ng pinakamadaming puntos sa kanilang first two games. Meron na nga siyang 72 points sa Game 1 and Game 2. Ang previous record holder ay si Allen Iverson matapos na magtala nito ng 48 points sa Game 1 at 23 points sa Game 2 versus Lakers for a total of 71 points. Ilan lang nga ito sa madaming record at history na ginagawa ni SGA sa 2024-2025 NBA season and playoffs. Ngayon ay nasa conversation nga si SGA ng best player in the world. Kung ano nga ang expectations ng mga fans kay Luka Doncic ay tila ba ginagawa o magagawa ni Shai ngayon. Mapa regular season MVP man yan o kaya naman pagdala ng championship sa kanyang team at pag-uwi ng finals MVP. Walang duda na napakahusay na player ni SGA. Ang kanyang galaw ay swabe, napakahirap niya depensahan. Oo, magaling siya magpasabit at hindi nga ito maganda sa mata ng mga fans. Ganun pa man ay swabe nga talaga ang kanyang galaw, wala siyang gaanong wasted movements o sayang na galaw. Bawat dribble niya nga o step through o side step ay may purpose. Kapag nag-crossover o step back siya ay talagang kumakagat ng mga defenders. May post-up game din siya, may matinding mid-range, solid 3-point shot, magaling na finishing sa basket, maganda ang handles, may mataas sa basketball IQ at solid defender din ito. Kung ikaw nga ay isang general manager na naghahanap ng star, ay na kay SGA na ang lahat ng qualities na hinahanap mo. Subalit kahit na napakahusay niya nga mga kaibigan, ay hindi ganun kalakas ang dating niya sa mga fans. Ito ba ay dahil sa kanyang style of play, sa kanyang pagiging Canadian at hindi pagiging Amerikano? Dahil siya ay nasa small market team, hindi siya high flyer, hindi siya flashy player, o kaya naman hindi siya madaldal o maangas sa media? Who knows kung ano ba ang dahilan? Subalit sa ngayon nga kahit na napakahusay na niya, nagwagi na siya ng MVP at nasa usapan ng best in the world, ay tila ba hindi pa din siya gaanong pinapansin ng basketball world? Ano ba sa palagay nyo ang dahilan dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Cooper Flagg. Ang inaasahan ng number 1 pick sa darating na NBA draft ay inimbitahan na ng Dallas Mavericks sa bumisita sa kanilang facilities. At kinumpirma ni Shams ng ESPN na sa June 17 ay bibisita na dito si Cooper Flagg. 1 week lamang matapos ito ay magaganap na nga ang NBA draft kung saan expected na kukunin siya ng Dallas Mavericks bilang ang kanilang number 1 pick. Sa darating na draft nga ay wala ng suspense sa pagpili ng number 1 pick. Sigurado na nga si Cooper Flagg sa Mavs. Bukod na lang nga kung may biglang injury na hindi inaasahan ng player mula sa Duke University. Subalit ang tunay na excitement dito ay nasa number 2, number 3 at iba pa dahil posible nga itong magamit sa mga trade sa superstars na tulad nila Giannis Antetokounmpo o Kevin Durant. O kaya naman on a lesser degree ay sa tulad nila Jaylen Brown, DeMar DeRozan, Zion Williamson or even a Ja Morant. So aabangan nga natin mga kaibigan kung may malaking trade ba na magaganap sa NBA Draft Night. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?